Naging usapin ngayon sa Senado ang pondong nakatuon sa kapakanan ng taong bayan. Kaugnay niyan ay tinalakay din ang kahalagahan ng pagiging sustainable ng mga programa ng pamahalaan para matiyak na ito'y para sa mga Pilipino. Una sa balita si JB Santiago. JB? Yes, Zay, umingay nga ang panawagan ng mga civil society organizations sa Senado na baguhin ang paggamit ng 256 billion pesos na pondo na nakikita nilang bahagi ng mga port at patronage-based programs sa 2026 national budget. Ilipat na lang daw sana ito sa mga rights-based at rules-based program na may mas malinaw na patutunguhan at hindi nakadepende sa pabor ng mga politiko. Ipinunto ni Senate Finance Committee Chair and Senator Sherwin Gatchalian na dapat tiyakin na pagiging sustainable ng mga programa. Halimbawa na lang ang 4Ps na may malinaw na batayan at konektado pa mismo sa edukasyon at kalusugan. Sabi ni Adolfo Montesa, co-convenor ng grupong Roundtable for Inclusive Development, hindi kailangan tanggalin ng mga programa na pang-ayuda, kundi baguhin ang paraan ng pagpapatupad nito para maging rights-based kung saan automatic na natatanggap ng qualified beneficiaries ang tulong gaya ng 4Ps o sa Universal Healthcare Law. Zay, dagdag pa ni Gatchalian, dapat ang mismong sistema ng gobyerno ang tumulong sa mamamayan, hindi ang mga politiko. Dapat tapusin ang kultura ng patronage politics at itaguyod ang transparent, patas at makataong sistema sa paggamit ng pondo ng bayan. At yan muna latest mula rito sa Senado. Balik sa inyo, Zay. Maraming salamat, JB Santiago.